Sama ko sa pa, kumusta? Na usab kamong tanan, mga igsoon, o mga kaigalan ko din sa Dios. Panalangin, grasya, bendisyon sa atong langitong amanan ta sa gihapon. Itong karoon na yung pagkatimbaya ganyo, na moros may palawas, labas na ng panalangin, kalooy, og gugma sa itong langitong amanan, madagyaon ka na itong tanan. Og welcome sa another day of Bible study din sa programatang The Sovereign Grace Hour. Kabanin inyong higala, Andres atop Junior o Attorney Lemuel atop nga rin nahimong katambayayong nato sa atong bulaton din sa kahanginan. Buti mo text mga sukitig kuminon itong tulumanon. Again, itong cell number 0918-5484-852 o gusab sa globe number na itong 0995-213-0764. Kumusta ang inyong pagsimba gahapon, mga by the grace of God? Okay, regular kayo. Bisan pa itong pagbisita sa ito nga mga kaisunan rin napita sa Tagum City o din sa Dalisay Village, Panabo City, Davao del Norte. Salamat sa Ginoo sa mapinadayon na ito nga gimbuhaton. O din sa church, nga din si Attorney Lemuel ang naghatag message, Brother Lyndon Usab, no? Sunday School. So, og diha sa itong mga kaigsuunan ang katag din sa Mindanao, din sa Kabisayang, kumusta inyong pagsimba, Pastor Roy? Doon ta, Pastor, no? Nga mo bisita sa itong mga kaigsuunan sa din sa Bohol, sa pamilyang natin. Advance happy birthday, ha? Sister Aning, o gusab sa kang Andrew, no? Pizza February 7, o February 8, Sister Aning. No? O gato sa mga pagpumusta din sa itong mga kaigsuunan, din sa Isabel Leyte, no? Brother Gingging, Mosamodiha, Pastor Nick del Cebu, o sa tanan itong mga kaigsuunan, mga deacons sa iglesia din sa Landmark Baptist Church din sa Isabel Leyte. Kumusta mo? Kumusta mo tanan din ha? Ipabuti niya ha? Ba't gingging pumusta sa iglesia din eh. Okay, sige, happy birthday day. Karong adlaw, no? Si Tony Rofo nga naga-birthday. Basta mga naga-birthday karong adlaw. Atong pahibalo nga itugot sa Ginoo sayo mi. Human itong programa mo biyahe na ta. No? Sayo-sayo ta dahil sa pagbisita nato sa itong mga kaigsunan kay nahimuot sila gitingan sa church, no? Church naman din sa kanhi ko ni kana na ang mission ni din sa Gihing Church sa Gihing Hagonoy Davao del Sur, no? Mission kini kaniadto ang Basyawan karon organize na, no? Din sa Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. O kita-kita tanin nyo, alas 8 ba sugod ang panimbaon din niya, Thanksgiving. Sige, karong nga buntag, Lord willing, ay kay holiday po dron. No, nami din na, itugot sa gano'n niya. Kita-kita tanin nyo, Sir Buyet, Pastor Freddy, Brother Abo, no? Lani kanyo tanan dia bisa pa sa mga taga Malita, no? Na Jeremy Lugubang mga kaisunan palato. Itugot sa Ginoo karong sunod semana, Miyerkules 17 next week, no? Nata dia sa New Bataan sa Davao de Oro sa Thanksgiving sa mga church din og usab mo kalimot ha, sunod Sabado, pizza 20 na dayo, sunod Sabado, di karon Sabado ha, pizza 13, pizza 20, Thanksgiving sa mission nato din sa New Bohol, Bansalan, Davao del Sur, sa pagpanguna ni Brother Romel, na kita-kita tanin nyo, bisa pa ni ato ang listener, no?
dinhing dapita sa Mount Apo. Si Bert, no? Bert ba to? Nga diin, I hope nga di ko kalimot, Bert, no? Katong imong gihangyo, i-remind niya ko palihoglo, ha? Si Darling nako nga atong Bible ba, no? Para sa ato ang listener di sa Mount Apo. Mount Apo din sa Bansalan. Okay, sige, ato sa paggampo. Karong pang kuan di ay pizza 24 na sa Cebu nga, no? Lagumit, Malita, Davao Occidental nila ni Pastor Tagoy. Thanksgiving nila o pagkapon Bible Seminar o pagka-bit sa 27 pod nga bulan sa Disyembre doon na po yung Bible Seminar nato din sa itong misyon sa Kiblawan. No, so giimbitar tanan nga mga nakadungog ron. Tignan mo yung mga pangutana kato mga meligos pulos Ginoo tambong mo ani, ha? O usap sa ato mga kaubanan ng mga churches and missions. Okay, daghan tag mga hisgotan, na? Tugot sa Ginoo. O ako pong gitanaw akong schedule sa January di ay kang Pastor Loreto Pandulo nga yung pastor tanawa daw sa January 24 next month, no? Kung mapaka-schedule na kaya ito ilan ni Brother Al-Al, kaya ito si Brad Biloso Malgas, siyang kapastoran din sa church sa Lagumit, no? Niya kay Kuhan Miss Ginoo, si Brad Al-Al ang gitawag sa church nga maoy magdumala. Thanksgiving po din nila karong January 24. Tanaw na ko sa kong schedule din ni Brad Loreto, ating na minor mga taga-Lagumit. Bakante rin ko ani, no? Sa 17, madayon Pastor Ray Jaris, no? Bible Seminar na ito rin sa Lupon. Kanana ang Sabado mo na sa pizza Jesab, din sa Pastor John Valentin. Pastor, madayon ba ito nga Thanksgiving din sa Kitobod, Libungan, North Cotabato? No, pizza Jes na, no? Ang pizza 3 ay lang sana sa January kay marag resa tani ini ning Sabaduha. Pero sa pizza Jes, pizza Nubi paday gani, pigkawayan ta, no? Bible Seminar din na sa Buntag, pagkapon diya sa church sa Kitubod, niya pagkaugma pizza Jes sa Thanksgiving sa mga church. So kita-kita na po ninyo diya, ha? Itugot sa Ginoo. Pagka pizza 17, madayon ni Pastor Ray Jaris ang Bible Seminar na ito di Lupon. Pagka pizza 24, libre ko aning pizza di ay Brother Loreto, tingalig kung madayon na yung planos pizza 24, naami diya sa Lagumit, no? Sa simbahan nila ni Pastor Al-Al, no? Brad Al-Al Pandulo. Mga pagka pizza 31 na po, pizza 30 pa gani, natada sa Makaling Mission, sa Pinasagan, no? Na Pastor June Rofon. So, Thanksgiving sa Makaling Mission, o pagka pizza 31, no? Sa Makaling Mission, din sa Governor Henry Rosso, Davao Oriental. Then, pagka ugma na Sabado, January 31, ang mission po nato din sa Buso, Mati City, Davao Oriental, magpatigan sa Buga Thanksgiving Service. So, mana itong mga schedule, pero sa pagampo, protection sa Ginoo sa mga pagbiyahe, magapanali po ng Ginoo. Sige, mag-pray ta. Salamat, Lord. Another opportunity for us to study, to learn your words. Help us, Lord, masabtan na mo kini. Bani Astor ni Lemuel this time. O paday ka mag-bless sa pagani ang makisunod na mo din yung napitas blasyawan nga today maghimo sa mga Thanksgiving service. Bless Ginoo ang mga pagbiyahe. Lawas na ang mensahe Ginoo nga among mapaminawan. Bless among mga kami activities karong nga bulan sa Disyembre. O sila sa nga naas balatian, gapray ako, Father God, extending mo imong healing hand. Maluoy ka.
even Lord ang Brother Dudy dinis tagom ug saban pa namang mga kaigsunan even sa kang Rachel sa anak ni Brother Lingling so Nori og panagong kapray even sa ila ni Ma'am Ilvi Sir Manny kang Ma'am Ness og saban pang mga naas brother ni bless ang mga negosyo sa mga kaigsunan there's a church of missions even ila ni Brother Imon Sir Aning dinhi sa Bohol bless Ginoo ang imong mga pulong karon nga mo sa mga tunan bless up sila ni Bimboy Charis Sister ni Lemuel og sa kinatibok ang pamilya namo bisan pa sa mga kaigsunan mo sa Jinsan kang Helen, kang Durang, sabang mga nagbalatian. Father, amuli nga prayer, kanimo pasalamat pagpanugyan. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. This time, mag-aadto ta sa ato ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Atong abrihan, atong Biblia, diri sa Proverbs, chapter 20, verse 7. Proverbio, kapitulo 20, versikulo 7. Ingon diri, ang usa ka taong matarong magalakat diha sa iyahang pagkahingpit sa kasing-kasing. Bulahan ang iyang mga anak sunod kaniya. Diri sa English nga version, again, akong kitabasa ang Proverbs chapter 20 verse 7, the just man walketh in his integrity. His children are blessed after him. Ang ginapakita diri kaning word or phrase nga just man, matarong tao or taong matarong, nagalakaw siya with integrity, meaning consistent siya sa iyahang private o public nga pagkinabuhi. Nang consistent meaning kanunay or matinud-anon siya sa iyahang unsang ginabuhat, kung siya ra isa or unsang na siya sa public, na siya sa publiko, ug kaning man of integrity, kinabuhi siya diha sa pulong sa Ginoo. Iyang character wala gausab, even mga panahon nga walay gatan-aw kaniya. Ug ang man of integrity, iyang ginatratar ang ubang tao fairly, honestly, ug naay compassion. Dili siya mo pili og tao nga iyahang i-treat or itratar niya og maayo. Ug man of integrity, isa pod nga iyang gina-govern or iyang ginadumala ang iyang panimalay uban sa kanang sincerity, kanang pagka matinud-anon, sincere siya, tinud-anay iyang ginabuhat, ug of course with faithfulness. So again, ang ginapasabot diri kaning integrity, nagpasabot ni og wholeness nang siyang kinatibuk ang kinabuhi. So walay pagka arong ingnon or kanang hypocrisy nga makitaan siyang kinabuhi, ug dili pud double ang iyahang character, kanang no duplicity. So ang matarong nga tao, ang just man, or a man with integrity, he does not walk according to shifting opinions. Dili siya mulakaw mag-agad sa unsa ang opinion sa laing tao. Dili siya gausab base sa unsa ang ginaingon sa laing tao, but he walks according to the unchanging word of God. Wala siya laing basis sa iyahang paglakaw sa iyang tagadlaw nga pagkinabuhi, but only or base lang sa pulong sa Ginoo. No, that is
a man of integrity. So ang iyahang pagkamatarong, iyahang righteousness is grounded in Christ. Ug ang epekto niini sa iyang paglakaw with integrity, muning makita nato sa the same verse, in verse 7, his children are blessed after him. So, ang blessings o sa katao nga na ay integridad, dili lang mo unong antud kaniya or dira lamang kaniya, pero mo padayon kini ngadto sa iyahang next nga generation. So, ang iyahang mga anak are blessed o gipanalanginan because una, ma-inherit nila ang maayong pangalan sa ginikanan, labi na sa amahan, madalang apelyido. Kaduha, maka-receive sila og maayong example sa parents, because makita nila nga matinudanon ang paglakaw sa ginikanan. Ug panalanginan pud ang mga bata o mga anak kay tungod magdako sila nga naay pagtudlo na instruction based sa scripture. Ug madawat nila, marip nila ang bunga sa pagkamatarong sa ilang ginikanan. They reap the fruit of his righteousness. O makitaan po nila nga consistent, kaya wala mang gausab ang usa ka taong na integridad, makita nila or maset nila sa example ang ginikanan. So, morning mga butang nganong giingon diri sa Biblia sa ato ang verse nga gibasa, his children are blessed after him. Even ang uban nga mga tao, even mga unbelievers, dili magtotoo, maobserbara nila nga ang mga anak sa mga tao na integridad mo prosper more than sa anak sa mga tautan. So, ang integridad magabilin kini og legacy nga ang kwarta dili kini makambyuhan o mapalit og kwarta. Mao kini ang spiritual inheritance nga hantod sa kamatayon madala sa ginikanan o ngadto siya mga anak. So, ang proverb nga itong ibasa diri, nag-emphasize sa a powerful truth nga ang paglakaw nato, ang paglakaw sa usa ka ginikanan, makaapekto kini sa future sa iyang mga anak. Manang ingon nga ang integridad or integrity, it is generational. Magpasa-pasa kini. Naghantag na kuha nga pagtulunan sa ato ang proverb nga gi-meditate this time. And sige, mag-proceed ta sa ato ang pagtuon sa doktrina sa grasya, atong ipadayon ang atong pag-study diri sa doctrine of regeneration. So, again, ang pagkatao pag-usab, trabaho kini sa Ginoo, ug misteryoso kining buhat, ug kay tungod ihaning trabaho, na mga epekto or mga ebidensya nga mahimong pamatuod nga ang usa ka tao gibag-o na or na regenerate na sa Ginoo. So, last time, ang ato ang gitnatun-an nga isa sa mga ilhanan na ang presensya sa
espiritu, sa balahang espiritu. Another evidence showing that one is regenerated is that he does not dwell in sin nor practice habitual sinning. Usa ka marka sa tao nga tinud-anay nga gibago sa Ginoo is ang iyahang relasyon sa dihang ayang personal relationship diha sa sala. No, ang matuoran ang sa ka believer dili man na perfect, dili pasabot nga dili na makasala. No, yes, he or she may fall into sin, mahulog yapon siya sa sala. Pero ang balaang kasulatan, ang Biblia nagatudlo nga ang usa ka regenerated nga person or kanang gibago na sa Ginoo or kanang nanay pagkatao pag-usab, dili siya mabuhi nga komportable diha sa sala or dili siya malipay nga mag-continue siya in habitual sinning. Sumo kini ang bag-ong kinaiya nga gihatag sa Ginoo kaniya nga magaproduce og bag-ong paglantaw or attitude ngadto diha sa sala. No, sa man iyang attitude sa sala maunang mag-grief siya o mag-uol siya or na ang kasubo sa sala kadang naadra ang struggle sa iyang kaugalingon once makakommit siya og sala ug eventually iya kining madaog pinagi sa grasya sa Ginoo. So ato ning makitaan a verse nga mag-support ni diri sa 1 John chapter 3 verse 9. Ingon diri, whosoever is born of God does not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin, because he is born of God. Diri sa Cebuano nga version, ingon diri, ang matag usa nga gipanganak gikan sa Dios, dili magahimog pagpakasala, kay ang binhi sa Dios magapabilin man diha kaniya, ug siya dili makasala tungod kay siya gipanganak man gikan sa Dios. Ingon diri does not commit sin, ang pasabutan ni wala ang habitual sin, wala dira ang kanunay nga or pagpadayon diya sa pagbuhat sa sala. Si John diri wala nagatudlo nga sinless ang usa ka magtotoo or giborn again. Pero ang ginapakita diri wala ang kanang lifestyle sa usa ka gi-regenerate na gibago na sa Ginoo ang pag kinabuhi diha sa sala. Yes, again, ang regenerated person may still fall into sin, napamanta sa old and sinful nature. But, again, he cannot remain in sin comfortably. Hindi siya komportable sa pagbuhat og sala. Yung diri his seed remaineth in him. Muning principle sa bag-o nga kinabuhi. Ang seed diri or binhi nagpasabuti, nagatumong kini sa bag-o nga kinabuhi. And then, ingon diri, he cannot sin, meaning, dili siya magpadayon diha sa sala. No, ang usa ka magtutuo, yes, makabuhat siya og sala. No, example na si David, na even si Peter. But, dili niya mahimong lifestyle ang pagbuhat og sala. Ug wala pud dira na kaniya ang kalipay, ang enjoyment sa pagbuhat og sala. Isa pud ng ilanan is that he cannot remain unbothered in sin. Masabot
masamok jud iyang hunahuna once makakumit siya og sala. And lastly, ang usa ka giregenerate na sa Ginoo, dili siya kontento sa pagbuhat, kinabuhi diha sa sala. And lastly, ingon diri, because he's born of God. So ang regeneration usab jud sa iyahang kinaiya. Munang ang regenerated person, he feels conviction when he sins. Makabati siya o masakitan siya o dili siya mahimutang kung makasala siya. O labaw na sa tanan, dili siya maglong or magdugay diha sa pagbuhat sa sala. Sige, ato ning ipadayon sa sunod ng higayon, wala namang kitay oras. Before I end, if you are not sure of your salvation, the Bible says, repent, believe the gospel. Tuuhi si Ginoong Hesukristo, maulamang ang bugtong manluluwas. Kini si Attorney Lemuel Atup with Pastor Andres Atup Jr. Magaingon ang Diyos, magapanalangin kanatong tanan. Sige, maisawan, aton sab nga ipadayon ang paghisgot, mahitugon ning pagtulunan sa reprobation or kinibang pagkasinalikway. Kung doon ay pagpili sa Diyos o katawhan nga tos kalwasan, kay mamanay klarong gideklara din ha sa ikaduhang Tesalonica 2:13 gipili aron maluwas o usab sa Epeso 1:4 nga sa wala pa matukod ng kalibutan ang Dios nagpili na kanatong daan ng pani Apostol Pablo, no? He chose us before the foundation of the world. Ang pangutana, ang mga wala mapili unsay tawag? Pagsoon mo na ang gigon sa Biblia nga kung naay mga naluwas o gipili, aron maluwas, at wa mapili, gitawag na og mga reprobates or mga sinalikway. O atong gipakita ang pipila ka mga bersikulo, atong iaging adlaw kagahapon, nga doon nagawin mga reprobates sa maigsoon, nga gisgutan sa balaang kasulatan. Sa mapanglitan, gining ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, Sige, ablihin nyo palihog yung mga Bibles, no? 2 Timothy, chapter 3. Ato ninggi sugdan, usas mga kuto nga mga bersikulo maigsoon, nga atong gipakita ang truth din nga na ay mga tao, nga giingon pa ni Apostle Paul din no? Now as Jannes and Jambres withstood Moses, so do they also. So do this also resist the truth. Men of corrupt minds reprobate concerning the faith. Mga sinalikuay, kalabot sa pagtuo. So may mga tao maigsoon. Yung pa ni Apostol Pablo din sa time din ni Moses. Daghan mo to actually, daghan mo to mga nagsupak ni Moises. Pero gi-mention gyud din ni Apostol Paul. So ano kabalo mo si Apostol Paul ato, pastor? Siyempre, nga basa man siya sa daang tugon. Kuan baya si Apostol Paul maigsoon, Pariseo baya siya. Kanya ang mga Pariseo, maubaya ni sila ang usas sa mga nagatuon pag-ayo sa kasulatan gawa sa mga iskariba. So na-mention ni Paul din Sumunod akong basa Iyon din igon nga si Jannes o si Jambres misupak ang Moises. Kining matawhan usab misupak sa kamatuoran. Hugaw ang ilang hunahuna o pakyas ang ilang pagtuo. Pangindihag pakyas ilang pagtuo, reprobates concerning the faith. But they shall proceed no further, for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was. So, maisoon, pipila ni sila sa mga gimension sa Biblia nga mga reprobates or mga sinalikway. Gawasan na pastor na pabaylain, yes, daghan ni gala. Naman kung nakabaton ba mo ninyo itong booklet, no? The Faith Once Delivered. Pagtuong gikabilin
doktrina nga gikabilin sa mga katigulangan dinis ato ang kapanahonan. Just like for example, no? There is unang Samuel, before that, there is sa bagong tugon. Na-mention nato many times kining Judas, versikulo 9, Jude, not the 9, but Jude verse 11, I mean. Judas, versikulo 11. Tanawan niyo maigsoon. Asog lang ta ang versikulo sa tamang sugalan ni sa Judas or Jude. Verse 3, dito, versikulo 3, sugod. Jude, verse 3, matulad pa din ni Jude, Beloved, when I give all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and to exhort you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Ingon din ni, no? Mga hinigugma, sa nagasulat ako kanyo sa dakong kaikog mahitungod sa kaluwasan nga atong tanan. Naghat ako sa pagsulat sa pagtambag kaninyo nga makigbisog kamo sa pagpanalipod sa tinuhan nga sa makausara ug sa dayon gitugyan sa ngadto sa mga balaan. So ang pagtuong gisigutan diri maigsoon doktrina, no, nga pakigbisugan gyud nga once and for all gitugyan kana ngatos katawhan sa Ginoo. O kining maong bersikulo nagpakita kini dihiga lang, no, nga ang doktrina sa Ginoo pasapasa kana. Bersikulo 4 nganong pakigbisugan ang pagtuo ang doktrina. Kaingon sa verse 4, for there are certain men crept in unawares who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men turning the grace of our God into lasciviousness and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Dahil na may sugod na sa versikulo 4. Versikulo 3, yawag ni Apostol o rather ni Judas nga pakigbisugan, panalipdan, barugan, tuhan good, pagayo ang doktrinang gibilin sa tong Ginoo diya sa kaiglesiyahan. Ang rason ng pakigbisugan, versikulo 4, kay na ako no'y mga tao nga makasulod diha sa kasimbanan sa atong Hesus Kristo nga sa hilom mga igsoon magpakatag o madala sa ilang mga heresy. Yung pa ni Jordan kay diha kaninyo may mga na nagpakasulod sa hilom. Pipila ka mga tao nga dugay nang gikatagana alang nining maong pagkahinukman. Gi-ordain, no? Sa English pa may isang gi-ordain. Ordain to this condemnation. Nagikataganan ng alang nining maong pagkahinukman sa silot. Mga taong dili Diyos noon nga na naghimo, awa gala, no? Lahi day ng religious o pagka-Diyos noon. No? Tanan ng mga Diyos noon, religyoso nga tao. Pandili tanang religyoso nga tao, Diyos noon. Na ikalainan sa tao nga Diyos noon o taong religyoso. Ang taong Diyos noon, religyoso gyud. Pero dili tanang religyoso, Diyos noon. Kaysa man ang mga taong Diyos noon, pastor, mga tao nga nagsunod sa pulong sa Ginoo. Samtang katong mga taong religious apan, ginatuis ang kamatuoran, amo ni mga taong dili Diyos noon. Di na ingon nga, di na si Diyos no kay mukatawa, ang mali na di na mauhigala. So may mga tao nga sa silong, sa sila, managpakasulod diya sa kasimbanan sa itong Ginoo Kristo, managdala sa ilang mga heresiya, mga heresy. Matong ingon po ni Apostol Peter, dito sa itong gibasa bitaw mo ison, ikaduhang Pedro 2:1, nga doon ay mga taong magpayuhot sa ilang mga
mini o mali nga mga doktrina, mga magtutudlo, mini nga mga magtutudlo, mini nga mga magwawali. Ngayon sa ito pagkabalo nga ang doktrina na mini, awa mo subay sa Biblia, sa mapalitan karon mo dinay, kanabang supako ng pagka-Diyos ni Kristo Jesus. Unya, dili mo tuo sa doktrina sa grasya. Makabalo ka ba, maigsoon, daghang kayo, bisan gani nga lang Baptist, daghang mga Baptist karon ang di mo tuo sa doctrine of election. Kadagan, diri Cebu, sa Luzon, sa Visayas, o Nisminda, bisa pa subang nasod maigsoon. Pero ang dagahan ang mga Baptist, Baptist good mismo, labaw na yun ang di Baptist. Di mo tuo nga doon ay pinili ang Diyos nga tos kaluwasan. Kamang mga Baptist nga nagkaturulag Baptist churches diya sa inyo mga nagkaratulaog Baptist church diya sa inyo mga tigumanan. Unya musupak mo sa doktrina sa grasya, labi na ning gitawag nga pagpili nga tos kaluwasan. Di mo mutuo na ako pa niyo, yun lang natanggalon ng iyong karatula. Kay buling-buling lang mo sa ngalang Baptist. Ang mga Baptist, mga isang kabalo ka, original nga mga Baptist, sovereign gracer, nagtuo sa doctrine of grace, nagtuo sa tulip doctrine. Ang mga Waldensians, ang mga Anabaptist, mga particular Baptist, mabito itong gitawag sila particular Baptist, kaya nagtuo sila sa particular redemption. Pero dito, balik na maigsoon sa issue din ni sa Judas o sa Judas. Jude. Kung sa ito yung ni Judas din maigsoon, Apostol Judas, yung niya, pakigbasugan ninyo ang pagtuo nga sa makaw gitugyan sa mga balaan tungkol kay diya sa inyong taliwala doon ay mga taong sa hilo musulod nga magpayuhot sa ilang mga sayop ng mga doktrina, mga tao nga dili Diyos nun, inga pa ni Judas din nga naghimo sa hiniwi nga pagpadapat sa grasya sa atong Dios alang sa ilang pagpatuyang og na nagpanghimakak sa atong bugtong agalon o Ginoo si Jesucristo. Tanawa mga reliyoso pero dili Diyos nun nga diin na naghimo nining hiniwi nga pagpadapat sa grasya. Di gani ka mo tuog eleksyon to salvation. Ang imong pagpadapat sa grasya, hiwi. Kung sa pagkagrasya na kung salvation by grace, kung mo tuog ka nga ang tao maluwas, pinagi siyang free will. Di ba? Di hiwi na. Ang sa Bible may son, free grace baya. Grasya nga way bayad, libre. Kunya sa mo na ron nga, sa Armenian doctrine, ang tao maluwas pinagi man siyang free will. Gihimo na ni Kristo ang doktrina sa Armenian, gihimo na ni Kristo ang tanan niyang mahimo. Apan kung ang tao di mo kiparar sa trabaho sa Ginoo, way mahimo ang Dios. Mo ni doktrina sa Armenianism. Niya kaysa may mga nagtudloan alangan magpersonal ang yawa mo yung matudlo, dili. Doon ay mga tao ang yawa. Tawag bitaw na nga mga anak sa yawa. Kaya mo ni ilang doktrina, mga religious. Mga tao religyoso higala. Verse 5, dita, Judas, versikulo 5. Karon buot kong ipahimdom kanyo, bisan tuod sa makausa o sa dayon, nasayran na ninyo ang tanan nga ang Ginoo, maisawan, kining pagyon ni Jude niba. No? Bisa kabalo na mo ani ni Jude, ako ninggi pahimdom nyo sa makausa pa. Sa English ba na, I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this. Kabalo naman mo ani. Mato pa ni Jude, nasayod naman mo ani. Pero ako ning ipahinumdum ka ninyo pag-usab. Mabita na sa Bible may no? Balik-balik rin yun. Pahinumdum, reminders. Kaya kita, malimtanon. Malimtanon higala. O niya,
minaw pagyug napagyud daghang gapanudlo og sayop nga doktrina, di makabantay na makatuo pabitaw na nga diri lang sa Dinagat Islands, balik-balik tagtudlo dinhi, takulahaw lang hingtuo sa mali nga doktrina. Kasi pwede makatuo nga nagdala go pong ngalan nga Sovereign Grace Landmark katong taga Luzon ba, yun nga pareha raman din nato. Kaya pag diga usa ang pagkapariha nga ang ilang doktrina maigsoon, mao nga kung di ka makatuo sa tulip doctrine, di ka luwas, kada kung malian nila. Gihimo nila hinuon nga ang pagtuo sa tulip mo ipagis kaluwasan na. Bisag mo dinay pa sila ani. Hindi man sila ka-deny yun actually kay ilang man ang gisulat naman silang booklet. Sa komposisyon ng ilang booklet tigala di sila ka-deny ani. So, sa resulta, nasayop, o niya, may tatog ni Rikant, naghinulsol ba, niya gibiyaan ng sayop ng doktrina, arang-arang, unta, waman. Nahinay ka na siguro og tuos mali, paturatoy na lang. Kung di ni sila mabalik may sa kamatuoran, mawagin ang Diyos Biblia. Doon ay mamiya sa pagtuo. Versikulo 5, balik ta, sa Jude verse 5, iyo din karon buot kong ipahamdom kanyo bisan tuod sa makausa og sa dayon nasayra na ninyo ang tanan ng Ginoo nga nagluwas sa usa ka katawhan gikan sa yuta sa Egypto mo ni tabo no ang mga Israelites nga gikan sa Egypt gikuha sa Ginoo sa ilang kaulipnan sa Egypto. Siya sa kapulihay milaglag diha kanila ni atong wala man nagpanuo. So, it is possible maigsuon nga na mga tao nagpatuo-tuora. Ano dahil ni Kristo Jesus? Kadaghang nagsunod-sunod sa Ginoo. Katabi taong nisakay si Kristo sa asno. O niya, isulod sila sa Jerusalem. Nagdala sila mga palwa, mga dahon, na nagsinggit sila nga, Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Diba? Hosanna. Bulahan siya nga nagani sa ngalan sa Ginoo. Kabalo ko mo ison? Dito yung mga taon ni singgit nga Hosanna, bulahan siya nga nagani sa ngalan sa Ginoo. Mabutoy, naapoy mga tao ditong misinggit usab og mingon nga ilansang siya. Crucify him, crucify him. Sila to. May sorbi ni mo og tanan nga tanan nga ni kuyo-kuyo sa Ginoo iyang tinunan dili oy nay na mahawa basaha pamatuod nga dunay nang wala gani makadawat sa doktrina sa Ginoo. Book of John chapter 6 verse napatay oras napatay pipila ka mga minuto higala. Juan kapitulo 6 unya din sa bersikulo 60. John chapter 6 and then verse 60. Daghan sa iyang mga tinunan sa ilang pagkadungog niini na naging lisod kini sultiha kaysa may makapatalihog niini. It is a hard saying, who can hear it? Sa lisod mo dawaton sa pipila ka mga tinunan sa itong Ginoo. Apan sa pagkahibalon ni Jesus sulod sa iyang kaugalingon nga ang iyang mga tinunan na nagbagut-but mahitungod ni ini siya miingon kanila, nakapaluya ba kini kaninyo? Kabalkaw sa inyo mong resulta ato higala. Verse 66. Tapos nini, daghan sa iyang mga tunan mitalikod og wala na managpanglakaw uban kaniya. So mga igsoon, makita nimo ang mga true disciples sa itong Ginoo. Ang tinuray nga mga tunan sa itong Ginoo mulunod patay ngadtos katapusan. Dili mo biya sa kamatuoran. O ginahigala. No? Ang mga tunan sa itong Ginoo dili mo biya. Pastor, kung mubiya sila sa doktrina sa Ginoo, mubiya sila. Muna ingon diya sa 1 John 2:19. Sila na mahawa kanato, kay sila dili man ato. Kay kung sila ato pa, managpabilin unta sila uban nato. Apan na mahawa sila aron madayag, makita nga sila unsa ang daw. Sila di ay dili kauban nato. Ay so, nato ni padayon ugma.
Wala ba tayo oras? Salamat sa panahon gihatag kang atos Ginoo. Higala, again, karon kong ginasulti kini. Makaluwas ni mo laylain si Ginoo Hesus Kristo ra gyud. Siya lang. Dugo ngayang giula sa cross mo lay makahinlo kanimo. Higala sa imong kalapasan, kasalanan. Kumusta dahi, Pastor Jimmy Probadora, dali sa langan, Pastor? Nakabisita ba si Ray? No? Sige lang, mo bisitar media ni Berlin doon og mga kaubanan. O gipalit sa pagampo, mga ison, again, ang akong napahibalunan, no? Nga karong sunod buwan, atong pangandaman ni end of September, no, last Friday of September niya pagkaugma Sabado atong training din sa Padada, no, workers training, mga isuon pagbansay sa atong mga magbuhat ug usab aton ni apil sa pagampo kining bulaton din sa Davao del Norte, Davao de Oro training gipunta o karong bulan ang pagbisita namo diha sa Leyte o sa kana na ang Lapu-Lapu City. Handulog ma sa sabaltak na o sa samang istasyon inyong higalas kahanginan Andres Atob Jr. Manamilit, magaingon ang Dios, magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat.